welcome back again sa my channel. This is Tewena Vlog. So for today's video day, ay sasagutin lang natin yung isang comment ng isa nating subscriber sa live. Sabi niya, paano naman yung pagkain dyan sa Hong Kong ng mga domestic helper? Then, sagot ba nila ang merienda? So ayan, based sa experience ko day, nung una kong pagdating dito, ay naiko-compare ko talaga yung sitwasyon ko sa mga nakasabay ko sa flight, sa mga naging kaibigan ko. So, yung iba day ay provide ng amo nila yung merienda, then kaliwat kanan pa yung supply, yung ganyan, sila na yung nagrereklamo bakit ang daming pagkain, ganyan. So naiko-compare ko yung sitwasyon ka dati, kasi ang akala ko din dati day ay, di ba nga ang mga DH dito sa Hong Kong ay merong food allowance na magkano, 100 plus na, I forgot the exact, na 1,000 mahigit ang food allowance natin. So, yung ibang amo day, pinoprovide nila or binibigay nila yung food allowance ng helper. Then, karamihan talaga dito ay share food sa mga amo. So, sa akin, share food din yung sa mga amo ko, kasi mas prefer ko din yung share food, dahil nga wala ding time na magluto ako ng sarili kong food kasi lagi ngang gahol. So noon day, ang akala ko ay libre nila yung merienda mo. So hindi day. Sa akin, pag inantay ko yung libre nila, gutom abot ko. So nung una kong mga buwan, na i-compare ko nga yung sitwasyon ko, bakit ganito, bakit ganyan. So nag-iisip ako na maghanap ng panibagong amo. So iniisip ko din naman na hindi ko din naman sure yung malilipatan ko is magiging katulad nung mga kasamahan ko dati, yung mga kaibigan ko na abunda sa pagkain. So nag-isip-isip ako, pinag-isipan ko ng marami. So until na inaccept ko na lang sa sarili ko na, sabi ko, swerte nila yun, hindi mo swerte yun, ito lang yung swerte mo. So ang kadalasan na provide lang nila day ay yung breakfast, lunch at dinner. So swerte na ako dito. Yun na lang tinitingnan ko kung paano ako naging swerte sa kanila. So swerte na ako sa mga amo ko, kasi kanin talaga yung breakfast ko. Kasi nung pagdating ko dito day sa bahay nila, diba, dumating ako hapon, din kinabukasan umaga, hindi ko alam or no idea ako na hindi sila kumakain ng rice sa umaga. As in, bread lang sila, yung isang slice lang ng kakunti lang talaga ng kain nila sa umaga. So nung first day ko dito day ay tinapay lang din yung kinain ko, kasi no idea nga ako, walang prepare na nung hapunan, walang prepare para sa breakfast ko. So tinapay lang din yung kinain ko. Then around 9 kasi to 10, wala na, nakulo na yung tiyan ko. So nung time na hindi ko na talaga kaya magpanggap, nanginginig na ako, na pinagpapawisan ng malamig, na talagang sinabi ko talaga sa amo ko na pwede ba akong umupo, na nag-shaking din yung boses ko. Pwede ba ako umupo? Sabi kong ganyan. Din tinanong nila ko, ano problema, ganyan. Sabi ko, hindi ko kasi kaya na walang rice sa umaga, nanginginig ako. Sabi kong ganyan. So mula nun, sinabihan na ako nila na sa dinner pa lang, mag-prepare na din ako ng pang breakfast ko. So doon, yun na lang tinitingnan ko na swerte na ako dito, kasi meron na din sa akin nag-comment na isa kong subscriber na ayun nga, rice is life din siya. Nag-ask din siya ng rice sa amo niya. So ang sagot lang ng amo niya is, alam mo, nagra-rice nga lang kami kasi nandito ka. So nahiya na siya ipilit. So ako, swerte na din ako, kasi nga yun, pumayag sila na mag-rice ako sa umaga. Then yung iba din talaga, as in noodles lang ang ibibigay sa'yo, ganyan. Dati day, meron din akong noodles na nung umpisa talaga, pagkatapos ng day off, pagka Monday, diba? So ilalagay lang yan ni amo sa sa cup, sa yung sandukan ng kanin, lalagay niya, then my notes, this is your breakfast. As in, yun lang. Yung noodles na yun ay
plain lang yun, hindi tulad sa atin ng Lucky May, ganyan. Plain lang yun siya, so walang sinabi na pwede kang kumuha ng dumplings, ganyan. Pwede mo dagdagan ng gulay, walang sinabi. So yun lang. So alam mo, nag-ano ako niyan, nagngangaw-ngaw ako niyan, umiiyak ako, nagsiself-pity ba ako ba? Eh di ba iniisip natin, nakatatak sa isip natin, may food allowance naman tayo, bakit tayo tinitipid? Di ba? So this is your breakfast, ganyan. So may camera naman, 24 hours naman yung camera sa amin. So, yung noodles na yun, yung pinakaayaw ko talaga. Kasi, hindi ko siya malunok, dahil hindi ako maartis sa, hindi ako maartis sa pagkain. Kinakain ko kahit kahit nga tira ng alaga ko, kinakain ko dahil sa gutom. So, yung noodles na yan, hirap na lang talaga ako lunukin kasi masapara, matigas. So one time day, paano ko siya na-i-open sa sa amo ko, na meron siyang pinaluto sa akin na sabi ko, ito gusto ko ma'am kasi kahit wala sahog or walang ibang ingredient na nilagay, boil lang talaga. Siya sticky na madulas. So diretso lang, okay na. Yung isa kasi masapara, hindi pa sticky. So, baliktad pala kami. Sabi ko, yun, na-open ko sa kanya na ito, mas gusto ko to sa kaysa sa binibigay mo. Sabi kong ganyan. Kasi yun, masapara yun, ito, malambot lang, dire-diretso lang siya. Sabi niya, ay, ito naman ang ayaw ko. Sabi niya ganyan. So, mula nun, day, hindi na siya bumili ng ganun. Kasi pag bumili siya nun, gara-garapon. Ang dami, ang tagal ko talaga maubos. Diyos ko. Then, nung din ako, nung nag-positive din ako, yun, pinadalhan din niya ako ng noodles, walang rice. So, nag-request ako dun sa matanda, sa tatay niya, kasi yun yung maghahatid ng pagkain na sa akin, kung saan ako nagstay. Then, nag-request ako ng magpabili ng rice, babayaran ko na lang. So, yung tatay niya, sinabi pa rin sa kanila. So, tinanong ako, gusto mo pala ng rice? Sabi ko, oo, kahit wala na yung noodles. Sabi ko ganyan. So, mula nun, hindi na sila bumili ng noodles na yun. So, about naman dati sa pagdating sa prutas, so sabi ko, alam mo yung latundan sa atin, hatiin niya sa 4. Amo kong babae, lalaki, alaga ko ako. Yung isang subo na lang talaga. Sabi ko, grabe naman sila sa katipid. Sabi ko, di ba sa atin, pag bumili ka ng saging, kain hanggang kaya mo. Munta ko kang hindi. Ganun sa atin, di ba? So, sabi ko, grabe naman talaga sila katipid. Yun yung ko. Pero, normal na sa kanila yun, Sa atin kasi, kain, lapang kung lapang. Sa kanila, maliit lang talaga ang amount na yan. So, pag una mo pa, magsasabi mo talaga na, grabe yung katipiran, tinitipid ako. Pero normal na sa kanila yun. Yun yung sinasabing nag-a-adjust pa bawat isa kasi laking kabaliktaran ng nakaugalian natin sa kanila. So, ngayon so malaking ko naman, tuwa kasi hindi sila nagbago na. May iba kasing amo mabait sa una, naging mahigpit. Sila naman mahigpit sa una, naging maluwag na. So pagdating sa pagkain, ngayon, egg lang din naman, at least, 'di ba? Sasabihan ka na pag aalis sila na naiwan lang ako sa bahay, you can cook ganito ganyan, bahala ka na sa sarili mo, ganyan, may iiwan na ham, ganyan. Hindi tulad dati na lalagyan ka talaga ng notes, yan lang ang pwede mong kainin. So ako, ngayon mostly naman ang kinakain ko lang ay itlog, iprito ko ganyan. So dati kasi, as in yung lang, yung naka-notes lang dun. So ngayon, ang laki ng pinagbago nila, nakapag-adjust din sila. So malaki din ang kain ko. Then yung tanong ni Inday kung kasama ba ako sa kanila kumain. Nung una pagdating ko, tinanong nila ako kung gusto ko daw kumain sa mesa. Sabi ko hindi kasi ilang ako, malaki ako, kumain sila is naka-chopstick tapos ikaw ang laki ng subo mo. So mas pinili ko sa kusina ako kumain din. Nakakanakaw din ako ng kanin kasi sa kanila takal-takal kumbaga yung isang cup ng rice ay kalahati lang yan kadalasan sa kanila, kalahati lang. Ako yung isang dasok na gabundok pa, gusto pa ng almost isang gabundok din. So one time na hindi nila alam na pinapasubrahan, ewan ko kung hindi nila alam pinapasubrahan ko din nung one time na
cooking, sandukan time na ba? Dapat na ilabas ko na yung pagkain. Inag-iinarte yung aking alaga, nagpapakarga sa akin. So, ang matanda na yung nag-prepare. So, doon nila na discover siguro na bakit sobra. Bakit sobra yung nakatakal lang yun eh. Na, tinuruan na ako kung gaano kadami eh. Bakit daw sobra? Ay, sabi ko, ay, kalimutan ko ganyan. So, pero sinasadya ko talaga yun. So, hindi naman na ako sinita nila na ganito ganyan. Hindi na. Then, ngayon day, nung pangalawa na nating kontrata, parang umabuso na din, minsan may, alam mo yung may time na nagki-cravings ka na gusto mong kumain na something kakaiba doon. Kumukuha ako nung nila, yung mayonnaise. Yan, yung mabilis kong, kasi yung peanut, inaano kasi, ginaganyan. So, ayaw ko. Yung pinipiga-piga lang yung mayonnaise eh. So, ang ginagawa ko, kasi 24/7 yung camera sa kusina. So, yung something na ganyan, then may binigay silang bread sa akin, yung almost masisira na binibigay nila sa akin. So, pag walang palaman, kukuha ako din. Magpapaalam ako sa camera. Pinapakita ko lang sa camera. Then, o at least, di ba, hindi ko tinatago na kumukuha ako. At least, alam nila na alam ko na nakatingin sila. So, parang paalam. Doon ako sa camera nagpapaalam. So, hindi naman nila ako sinisita ngayon. Yung mayonnaise almost maubos na. So, tiyagaan lang din talaga dahil sa una. Ayun, gawa ka lang din talaga ng paraan paano ka makasurvive. So, ako, tinanggap ko na lang na yung merienda is hindi nila libre. So, ako na nagpo-provide nun. So, mula nung una kasi, inaantay ko talaga yung bigay nila. So, gutom ako. Nagbibigay naman. Kaso, ang tagal nga. Then, nung nag-umpisa na bumili na ako ng sarili ko. So, nag-stop na din sila magbigay sa akin. So, inantay lang din nila na bumili ako ng sarili ko. So, ayan, ganun ang kadalasan na nangyayari dito sa mga DH dito sa abot sa pagkain. So, pag kuripot ang amo nyo, meron talagang kuripot. So, gawa na lang ng paraan. Kasi, kahit pa paano, around, ang binibili ko lagi ay $10. Ayan. Magic Flakes, ayan, ganyan. $10 siya dahil, so nakakaubos ako in 1 week, 2. So, okay na, kaysa naman umalis ka dahil sa pagkain, aalis ka din. Baka hindi mo naman alam yung mapupuntahan mo is okay ba or ang importante, ugali ng amo. Sa mga amo ko, ayun nga, mahigpit din, naging maluwag, naging okay yung samahan. So, okay na. So, ayan lamang for this video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!